Limang bansa nagsanib puwersa para patumbahin ang bansang Amerika. Ang limang bansa ay nagsanib puwersa upang solusyonan ang malawakang paghihirap at suliraning humahadlang sa ekonomiya na nadarama ngayon ng buong mundo, dahil ang fiat currency na dollar ay isa sa pinaniniwalaang pumipigil sa pag-asenso ng nakakaraming mga bansa, sapagkat ang Amerika lang ang umaasenso habang ang ibang mga nasyon ay bumabagsak. Ano nga ba ang layunin ng limang bansang ito? Bakit kaya nila gustong papagsakin ang Amerika? Talaga namang nakakatakot at nakakagulantang ang balitang masasaksihan mo dahil sa balak ng limang bansa na burahin ang United States of America. Ang pagsasama-sama ng limang nasyon na inaasahang sasagot sa pandaigdigang suliranin na hindi matugunan ng mga taga-kanlurang bahagi. Ang usaping ito ay nagsimula noong taong 2021 nang binanggit ng isa sa pinakamalaking organisasyon ng Goldman Sachs na mayroong 4 na bansa na uunlad. Ang kanyang tinutukoy ay ang BRIC. Mula sa pahayag ng Building Better Economic, BRIC, lalago daw ng higit ang mga ekonomiya ng mga bansang Brazil, Russia, India at China ng mas higit sa bansang Europa. Sa katunayan, noong taong 2009, naganap ang kauna-unahang BRICS Summit at sa sumunod na taong 2010, sumali dito ang South Africa at naging BRICS na ang grupo. Paglipas ng ilang mga taon, lubusang naging matatag ang ugnayan ng lima at nagkaroon ng mas konkretong adhikain para sa ikabubuti ng lahat. Ito ang objectives ng BRICS: to promote and achieve economic development, to achieve regional development, to remove trade barriers, optimum use of resources, building harmony and relationships among nations, to become a dominant supplier of manufactured goods, services, and raw material by 2050. Binuo ang BRICS upang mas mapabuti ang ekonomiya ng limang bansa, pati na rin ang pandaigdigang socio-economic situation. Subalit upang mapatakbo ng maayos ang grupo, ay kailangan muna nilang ayusin ang sarili nilang ekonomiya. Makikita natin sa macrotrends.net kung gaano nakalaki ang iniunlad ng kanilang bansa simula noong nagkaisa ang limang bansang ito. Ayon sa World Economics Journal, masusubaybayan natin ang pagunlad ng bansang BRICS. Ating tingnan ang graph ng GDP ng kabilang sa BRICS. Ito ang Brazil na umabot na ng 2,802 trillion international dollars, habang sa Russia naman ay umabot na ang kanilang GDP ng 3,380 trillion international dollars. Ang India ay umabot ng 8,999 trillion international dollars at ang China ay 20,430 trillion international dollars. Pati ang South Africa ay umabot na rin ng 670 billion international dollars. Ito ay graph noong 2017 at kung ating makikita mga kaibigan, ito ay palago ng palago, pataas ng pataas. Isang pruweba na totoo ang prediksyon ng Goldman Sachs sa pag-asenso ng BRICS o BRICS. Patuloy ngang lumalakas ang kanilang samahan dahil sa objectives nito sa ekonomiya at kalakalan at sa ugnayan ng tao, at mas lalong nagkasundo ang samahan dahil sa mababang buwis sa pag-trade ng BRICS. Nagtutulungan sa pag-unlad ang mga bansang ito at sila ay nagpapalitan ng mga impormasyon patungkol sa teknolohiya. Noong 2015 ay nakapagtayo sila ng isang bangko na tinatawag na New Development Bank. Ito'y naging kakompetensya ng International Monetary Fund sa pag-angat ng BRICS. Sa kanyang ekonomiya ay talaga namang naramdaman ito ng ilang mga bansa katulad na lamang ng Egypt, Iran, Saudi Arabia, Turkey at Argentina, at nais nga makipagsanib puwersa ng BRICS dahil sa patuloy na paglawak at paglakas ng kapangyarihan ng samahan. Ang tanong, mapapaunlad kaya ng BRICS ang Pilipinas? Marami ang kuro-kuro na kung matutuloy ang pagpapalit sa reserve currency ng dolyar, ay maraming mga bansa ang uunlad, kasama na rito ang Pilipinas. Ayon sa ibang eksperto, napag-alaman
na inaabuso na ng United States ang kapangyarihan ng kanilang dolyar. Sa madaling sabi, na-weaponize ng Amerika ang kanilang pera, katulad na lamang ng ginawang sanksyon sa Russia. Kaya kung matutupad ang layunin ng BRICS ay hindi na aasa ang ilang mga bansa sa dolyar. May ilang mga bansa sa Asia na lumaki ang ekonomiya bago matapos ang taong 2021. Kasama na rito ang China, India, Indonesia, Japan, South Korea at Vietnam. Kaya marami ang nagtatanong kung papaano ito nangyari. Base sa World Bank sa taong 2020, mabilis daw ang pag-ahon ng India matapos ang pandemya. Isa dito ay ang pagsunod sa mga patakaran ng gobyerno. Ganon din ang bansang Japan. Kung mapapansin ng ilang mga bansa sa Asia ay patuloy na ang pag-ahon sa kahirapan ng mga bansang ito at dahil yun sa husay sa patakaran ng mga politiko. Pero hindi lamang basta-basta patakaran, ito isang patakarang pabor at sumasang-ayon talaga sa taong bayan. Kaya kahit nasalanta ito ng pandemya at ilang mga krisis ay mabilis na nakakabangon muli ang mga bansang ito. Bagamat halos sa lahat ng mga politiko sa Pilipinas ay matataas ang mga pinag-aralan, ngunit isa pa rin itong problema na tila imposibleng malutas. Ito ay problema sa korupsyon, ang pagnanakaw ng kaban ng pera ng taong bayan. Ito ang mga patunay base sa pag-aaral ng Sociology Guide. Ang korupsyon daw ang isa sa pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas. Ika pa dito, corruption and economic growth in the Philippines. Grand corruption has been cited as one of the major stumbling blocks of economic growth of Philippines, and because of which Philippines was called sick man of Asia. Corruption which exists in the form of graft, bribery, embezzlement, backdoor deals, nepotism, and patronage has deterred growth in the Philippines. Ito pa ang ilang mga pruweba ayon sa Bloomberg. Ilan lamang ito sa mga patunay na kung bakit naghihirap na umasenso ang mga mamayang mga Pilipino ay dahil sa mga korap na mga politiko. Kung kaya naman kahit na magkaroon ng bagong currency sa mundo o kahit bumagsak ang ekonomiya ng Amerika ay hindi pa rin ito makakatulong sa ating bansa hanggat hindi natitigil ang nakawan dito sa ating bansa. Kaya naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay isinasagawa talaga ang mabusisi na kaparaanan upang sa ganun mawala ang lahat ng mga korap sa gobyerno. At kung babagsak nga ang fiat currency na dolyar na backup ng lahat ng ekonomiya sa buong mundo, ang Pilipinas ang mananaig sa lahat sapagkat tayo ang pinakamaraming gold reserves at aasa ang Amerika sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo, kaibigan, patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Unang Timoteo 6 verse 17 to 19. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Tunay nga, kaibigan, na sinasabi sa banal na kasulatan na ang tunay na kayamanan ay pag tayo ay mapagkumbaba at hindi tayo umiibig sa mga material na mga bagay na humahadlang sa tunay na pagmamahal sa kapwa, sapagkat nais ng ating Panginoon na tayo sumagana hindi sa material kundi sa mga mabubuting mga gawa na nauna ng ginawa ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Kaya naman, tularan natin ang ating Panginoong Hesus na isang pinakahalimbawa ng tunay na buhay na may lubos na kasiyahan. Purihin ang Diyos at salamat, kaibigan, sa panunood.